So we are here to really assure our local government unit partners, hindi tayo mag-iiwanan. Protection of life as the first priority. So ngayon pa lang, mag-prepare na ang mga munisipyo, mag-prepare na ang SRR cluster. Hindi tayo tumitigil. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan sa inisyatiba at imbitasyon ng Office of Civil Defense, tumungo sa Negros Occidental mula Albay ang tinaguriang Mr. Disaster na si Dr. Cedric Daep. Ito ay upang ibahagi sa mga taga Negros Island ang best practices ng Albay sa kanilang operation mayon at maabot ang target na zero casualty sakaling mangyari ang pinangangambahang malakas na pagputok ng Bulkang Kanlaon. Narito ang unang bahagi ng aming Civil Defense in Action Special Report. Walang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang pinangangambahang culminating event ng Bulkang Kanlaon. Pero ayon sa FIVOX, naroon ang posibilidad na iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. At malinaw ang mga ipinapakitang senyales na isang mapaminsalang pagsabog ang maaaring maganap. Mula December 9, 2024 hanggang nitong March 19, umabot na sa 1,020 ang bilang ng volcano tectonic earthquakes o lindol na may kaugnayan sa pagbabasag ng mga bato. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng sulfur dioxide emission. Ang sulfur dioxide emission po natin, 3,257 tons per day. Yung pinakamataas po natin na naitala ay noong September 11. Umabot po ito ng 11,556 tons per day. Yung mga matataas po natin na sulfur dioxide emissions ay noong 2024. So sa ngayon po, medyo may pagbaba po tayong nakikitang trend. Pero kung makikita din po natin dito na pag bumaba po yung atin pong mga sulfur dioxide emissions, saka po tayo nagkakaroon din ng mga ash emissions and eruptions. May pamamaga pa rin sa Bulkang Kanlaon mula nang pumutok ito noong December 9, 2024. Pwede po itong, kumbaga nailabas niya po yung some of its volcanic mga materials, no? So may nakikita na naman po tayong trend ng pag-akyat sa ating ground deformation. So meron na naman pong nagpo-force na umakyat na magma. So yung tilt po natin is our, nagpapakita po siya ng precursory inflation-deflation cycles in two stations that precede or occur during explosive eruption. So nakikitaan na po natin ng trend na pag yung may pag-akyat at biglang pagbaba po, doon po tayo nagkakaroon ng mga explosive eruptions. The steep inflation trend in the middle upper slope since January 10, 2025 and all stations inflating since third week of February 2025. At habang hindi pa nangyayari ang kinatatakutang malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, inimbitahan ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno si Dr. Cedric Daep, ang tinaguriang Mr. Disaster upang ibahagi sa mga taga Negros Island ang Disaster Risk Management Model at Mayon Volcano Eruption Response and Recovery Model ng lalawigan ng Albay na isang globally recognized framework. Subok na matibay, subok na matatag sa tuwing mag-aalboroto at pumuputok ang Mayon. Kaya nasisiguro ang kaligtasan ng mga pamayanang nakapalibot sa bulkan. Ito ang hangarin ng Office of Civil Defense na matularan ng mga bayan, lungsod at lalawigang sakop ng Bulkang Kanlaon. Ang mga stratehiyang susi sa matagumpay na pamamahala ng Albay sa mga kalamidad, tulad na lang ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Sa DRRM Forum na panaad sa Kanlaon, a Convergence Towards Resilience na ginanap sa Bacolod City, dumalo ang ilang local government officials at local DRRM officers mula Negros Island, maging mga opisyal ng OCD Western Visayas, OCD Central Visayas at OCD Negros Island Region. Ang pangarap natin, huwag magkaroon ng kamatayan o may mamamatay. Zero casualty. Na ginagawa at nagawa yan ng mga kababayan natin at ang mga pinuno ng Albay. Kaya kailangan matutunan din yan dito sa Kanlaon. Mahalagang matutunan ng mga taga-Kanlaon kung paano nagawa ng mga taga Bicol na naging biktima o dumanas ng pagputok ng bulkan
kung paano nila nagawa yung napakahabang operasyon. 6 na buwan hanggang 8 buwan sila nasa evacuation center. Minanage nila yan. So maganda ipakita natin kung paano nila natulungan yung mga kababayan nila, kung paano yung mga kababayan na nasa evacuation centers ay tumagal at naunawaan nila at sinuportahan nila yung kung paano nila mailigtas din yung sarili nila. Upang yung mga kababayan din natin dito sa Canlaon ay malaman din nila kung anong dapat nilang gawin. Importante yon upang hindi na maghulaan pa ano ba ang pinakamagandang paraan upang maging sustainable at successful ang isang mahabang evacuation center operations. Kasi hindi natin malaman kung talagang kailan pa tayo titigil dito sa evacuation centers. Kung bakit po kayo ngayon ang DRRMOs, dahil ako po ang may kasalanan dyan. Dahil nung nagkaroon kami ng forum during the crafting of Republic Act 10121 with Senator Subiri then as Congressman, doon po kami sa conference room ng PIVOC sa CP Garcia. Doon po kami nag-decide na i-adapt na yung Albay na DRRM office to become mandatory all over the Philippines. Kaya po, lahat po ng DRRMOs nandito ngayon. Ako po ang may kasalanan doon. Yan, zero kami since 2000. Pero nag-start kami ng zero casualty, 1995, Super Typhoon Rosing. Wala nang casualty. Ang kasama ko po dyan sa zero casualty strategy, 4 po kami. APSIMO, Albay, Philippine Army, Office of Civil Defense, and Philippine National Police. Ayon kay Dr. Daep, napakahalaga na maunawaan ang panganib na dala ng bulkan para makagawa na maagap at tamang pagtugon sa oras na ito ay pumutok. Now, for Mayon Volcano, ang binabantayan lang po namin dyan yung pyroclastic density current. Once na-expose ka dyan and hit directly, your chance of survival is slim or zero. Especially pag umabot ng 75% ang sunog sa katawan mo, you have no chance to survive. And second, because of this, ang front niyan ay carbon monoxide. Pag nahinga po yan as farmer, very little because that is highly poisonous, carbon monoxide. Ang front niyan, about 100 meter away from the front of this pyroclastic density current, that bring us 12 times the boiling point ang init. Ang impact niyan, hindi lang yung init, yung power. Pag tinamaan ka niyan sa Albay, yung nakuha naming ganitong itak, kahaba, kalahati niyan nakatusok sa puno ng aguho. Ganun po yung takip ng kaldero noong 1993 na tinamaan yung farmer sa farmhouse niya, nilipad yung takip ng kaldero, tumusok sa puno ng nyog, kalahati. Ganun po kalakas itong pyroclastic density current. That's why the first countermeasure and the best countermeasure is avoidance. That's why PHIVOLCS declared 4-kilometer danger zone, 6-kilometer permanent danger zone for Mayon. Sabi pa ni Dr. Daep, napakalaking tulong ng hazard map mula PHIVOLCS para makagawa sila ng digital hazard mapping. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drone o unmanned aerial vehicle at paggamit ng real-time kinematics at geographic information system. Ito yung result ng mapa. You can see the red and then the houses exposed to areas within the 6-kilometer radius. Makikita mo kaagad. May mga coordinates po sila kasi yung aerial mapping namin using UAV na RTK drone. Pag clinic mo yan sa GIS, makikita mo kung ano ang coordinate niya. Pag kinover mo ito na area nito doon sa GIS, makikita mo kung ano yung elevation. Kaya during lahar, management planning, if we can put the lahar exposure of population doon sa possible disposition of lahar during the rainfall, we can even compute kung ilan ang volume ng lahar na pwedeng i-discharge during the rainy season. Makikita namin, pag nag-simulate kami, alam namin kung sa tatakbo, alam na namin kung sinong bahay dapat i-evacuate because they will be threatened and to be affected by lahar flow. At sa pamamagitan ng digital risk mapping, agad na natutukoy ang bilang ng mga pamilyang maapektuhan na kailangang mai-enroll sa Digital Cash Transfer Program. Pag mayroon na kayong head counting and then names of the
name of the heads of the family at naka-enroll doon sa IOM for relief assistance, hindi mo na nga kailangan magbigay ng relief pag naka-program. Pag pumutok, may trigger. Then, pag nag-shoot yung command ng IOM for assistance, yung GCash nila, papasok ng yung relief in the form of cash. Yun na yung, digital cash transfer. Naka-program yan kung magkano per day ang allocation for relief per family. Ibinahagi naman ni OCD Bicol Region Director Claudio Yucot ang mahigpit nilang pagpapatupad ng evacuation protocols para makaligtas sa panganib ng lahar flow. OCD 5 rely on science and use science to provide warnings to our constituents. Kasi yung ating template, pag sabing millimeters of rain, that is on a 24-hour basis. Pero pag sa mayon, it is a per hour basis. Ibig sabihin, pag 60 mm per hour na, mag-mobilize na yung lahar at raragasain niya yung mga community sa baba. Pag 40 mm per hour pa lang, start na naming i-scramble yung aming SRR cluster para i-evacuate yung mga tao from their residence inside the 6 km permanent danger zone papunta doon sa mga evacuation centers. Kasi pag umabot yan ng 60 to 70 millimeters per hour ang rainfall, after 3 hours, aabot yan ng 60 millimeters per hour. That is already the start of destructive lahar. Hindi pwede. Matatrap yung population to evacuate. Kaya, identify ng evacuation route, identify ng safe pickup area, in operation of 3-hour evacuation, they are completely evacuated within 3 hours, so walang mamamatay. Sa halip na magsagawa ng mga rescue operation, mas pinagtutuunan sa Mayon Response ang maagap na pagdilikas sa mga apektadong residente. Yung first principle natin is evacuation is better than rescue. So bakit pahihirapan pa natin ang sarili natin? Samantalang pwede natin naman silang galawin na few hours lang, wala na. Samantala kung magre-rescue tayo, makikipag-agawan tayo kay kamatayan na hindi pwede. Type 1 error yun. Binigyang diin pa ni Dr. Daep ang kahalagahan ng pagpapatupad ng complete evacuation procedure para masiguro ang kaligtasan ng bawat evacuee. Ang evacuation team must be composed of warning, communication, evacuation, transportation, security, health, relief. And yun ang composition. And then we define job description because if not complete, of which one of them is not present, hindi mangyayari yung complete evacuation procedures na safe. Like, example lang, ang health. Bakit? Kasi pagdating sa evacuation, mag-check ka. Baka meron diyang buntis, bakit merong may high blood, i-refer mo sa hospital, libre naman ang hospital. Sagot namin yung gamot. Yung mga ganon. So, may kanya-kanya. Dapat, hindi pwede, baka may communicable diseases, hindi pwede, i-isolate mo in order to avoid community-acquired diseases. So, may kanya-kanyang papel po sila. Kaya ito ang composition ng evacuation team. Yung AFP, bakit nandyan sila? For security at saka sa transportation. They have the resource capacity for the transportation to evacuate people. And so on. Kasama sa dapat tsakin ng evacuation team ay kung ligtas ba ang evacuation center na sisilungan ng mga evacuee. Hindi lahat ng school safe. So mayroong criteria. Because the principle there is, once we are solving the problem, let us not create another problem. I don't want to say anything about past typhoons that we are evacuating them to die. Hindi po tayo Australian. Sasabihin ng Australia, come on guys, let's all evacuate to die. Di ba? Hindi tayo ganon ang accent natin. Like in Aurora, 18 families were evacuated in a building just for them to die after 3 hours because they were hit by landslide.